kanang ayaw ko baka kay patawag na akong tanang units operating kay sila may tanang gyud PDEA, intelligence, military, BNBI. Hibaw kang ginasuspitsahan kang drug lord ka. Yes. Unya investigar ka sa Congress. Ito muna. What year? 1997 dito. Yeah, 97, then number 2001. I'm not so sure about the years, Mr. President. Wala ta mag-abot. Ah? Wala ta mag-abot sa Congress siguro. But I remember nga tong congressman ko, there was an investigation. I don't know, taga Cebu po to. Kang goles nga naka-appear ka ba kang goles nga Law and Order Committee? Wala. Okay. So lain po na ato'y usa ka Chinese nga na involved sa droga. Kanang mangutana ko nimo tinud-anay. Nagbanta magud ko nga sige kag in and out sa Pilipinas. I don't know asa ang imong padung. Pero tinuod ba nga sige regular commuter ka? Thank you kaayo, Mr. President. Mukuyo ko sa pamilya, mostly pamilya. Basta Holy Week, magawas yung mga Holy Week. Usually Holy Week, kuyo na whole family nga na. Kuyo whole family nga na. Sa kuyo sa mama na ko, kuyo sa mga anak. Wa kay ka-istorya dito sa China may droga? Wala, Jud. Bisa ka usa, Mr. President, wala, Jud. Kuning nga taga ha. Nagbanta yun na ipapatay taga. Tinuod lang, ipapatay taga yun. Basta masilip na ako, Sige, okay. tiwasan taga yun. Tinuod lang. Tiwasan taga. So, tugani ko sinuod. Nga nung sabit mo po di mo nga sa droga, wala ka di ana. Nga nung musulpot man imong pangalan. Sa ako makuha na Mr. President, sa atong una, gusto ko man sa atong doon yung barrel look ni gawas sa newspaper na alias Peter Lim. Nga paghuman, nagkuano ka si Congressman Cuenco, nagbuhat ko sa ni? Resolution para ka-imbestigahan. Mura ka ang imbestigasyon, ana. So, nagbuhat sa investigasyon na regarding ana. Congress. Then primero, ilang ipakuan na to, na daghan negosyante sa Cebu. Naitagiya ko no og mga department store, naitagiya mga motel, naitagiya mga jewelries, ana. Nagikuan gani i-search Monday na column na naaskin sa mga kuan mga ilang investigahon. Iyag butang na surprisingly nga wa ko no apil ang heavy equipment. Ana. So nabuhat og congressional hearing si Kuan. Cuenco, oo. Way na hitabo. Well, yun. Tingnan lang ko kay ngano mosulod man imong ngano ug walay sunog di mo ginamasok. Pero basi gumikan atong kuan ba na atong barilok alias Peter Lim. I will advise you strongly na mo submit kag investigation. Yes, Sa akong panahon. Mo adto ka kang kuan wala pa man kay tan-aw na mo sa kay nga kanay sa rutiwasan tagyud ka. Siguro taga nimo na siya tapos on tagyud I will execute you. Karon ug wala ka, you better go to the investigating agency. NBI. Bigla lang Manila. Pero if you have the time, you may want to bring along a lawyer. Walay problema na. It's a constitution. Di ka kailangan madlock. So magdakag abogado, madto ka kang either kang sa ingnon lang sa NBI nga coming ka. Diretso ka lang sa NBI kang Giran or makikita ka kang Kalida, ang Secretary of Justice. Kuhaon na ako ang tanang
Kay ba na sila kung saan. Unya, tanaw nila, ang i-review nilang ebidensya. Karon we would be flatly fair. Wala tay away, di ta kaila, wala may utang na loob sa imo, wala kay as of now, wala may nakita. Ikaw nga Peter Lim. Pero na ay Peter Lim nga sige sulpot ang pangan mo. Ito na ko nga sige dog commute nga rin sa Pilipinas o Manila. Muna nga giyon ako nga sunod balik nimo diya pala sa airport tiwasan talaga. Actually tinuod tiwasan talaga. Wala dili di ko nagaingon kadlok-kadlok. Tiwasan talaga. Karon kuha na mong tanang ebidensya sa Congress. O niya among itanawon wala kay sala. Madto ka nga to pa. You open your life and your tanan. Sige tanaw man. Salamat kayo. O niya katong mga ug naa sila yung mga testigos. Pwede ingon nimong abogado nimo ipatawag karon istorya sa imong atubangan nga mo na imong sa wa kay sa tanaw na mo nga totong mga tao nga nag-ipit nimo. Okay. Karon if you want, di naman tayo ng mga korte, huwag ka makaysa. Magkonfrontation mo sa tanang mga tao nga natap ni Anto kung ikaw ang tinuod nga the true identity nga Peter Lim. But I will admit now nga daghang Peter Lim sa Pilipinas. Pero unfortunately, tinuod lang, ikaw and ako, Chinese man po akong lolo. I have nothing against the Chinese, Filipino Chinese. My father is or was. Pero nasakit ko kay ang drugs. It has corrupted the police. It has worked hardships for everybody. Nakakaawa ang mga naana diha. Wala na eh. Lalo na yung bangag na yun, wala na, di na makalabas yan. Because, ano ka lang, shabu, unlike cocaine and heroin, it grows naturally. Papi na eh. Ang shabu is cooked with chemicals and it reduces the brain to muna yung problema. So, ang tao na shabu, wala na. There's no such thing as complete rehabilitation. So we have about estimated sa PDEA ni Anto 3 million ang naigo. Tanang ni surrender lang noon, that's a minuscule. Gamay ra kaya na. So muna among problema karon unsaon na mo ning 3 million. Nga ug naa na ang magkatol na ang lawas. Either mangawat, hold up, mangidnap o patay. Unya hasta ang gobyerno ang mga opisyal gidamay tanan muna diha. That is why suko kaayo ko because I love my country. Yes. Sabot ka mo siguro. Sabot ko. Akong ama taga Danao. Sibong. So dili kasi suko gyud ko. Hindi ko taguin yung galit ko. Talagang galit ako. Walay let up ni. By unfortunate chance, kung naa ka, better stop it. Pero wala, paghikog na lang because I will really look for you. Mo ginaitinod, ha? Pareho man ta taga Cebu na. Ana ang atong. So, ako wala akong mag-order og operation. I am declaring war against the drug industry. I'm with you Panatay all the kita way. na. I'm with you all the way, good, Mr. President. Mayo, so, I would conclude nga dili ikaw ng Peter Lim nga giingong drug lord. I would not say, Mr. President, 100%. I would say 500%. Wa gyud taon ko anang negosyo ha. Wa gyud taon. Kay akong papa tungo na, there was a time down among negosyo, nabangkar ko akong papa, mama. Yun siya,
doon na iniduol niya magnegosyo nga na. Iya mo sa tiyang balibara, he told our family na, mga bata pa kami, yun siya, san, bisag watay kwarta, watay makaon, ayaw yung mag-inta ng negosyo makadao to kinabuhi laing tao. Ang tao. Sikat tao niyo. Oo. Sikat tao. Kay, bisag wala na ta, mabankrupt na ta, watay kabuhi. Akong mama lang, nagtuolag panahi, para mabuhi limig balik. Pero yun siya, bisag kung saan kalisod, hapit na mga bahin na amo maigsoon, lain-lain tiyo. Kaya wa may kaon sa balay. Yun siya, ayaw yung intra anong drugs. Na kay makadaot yung kinabuhi sa lain-lain tataw pamilya. So, wala yung ka maki-istorya, basig proposal na lang, ana nga. Wala. Maningon nga, bay, sulod, ani, kidako, tagkita. Wala din. Wag yung ko na ilaw, na hindi dool na ko, ana. Wag yung ko na ko na negosyo. Wala sa way, ito, ingon lang manhi ka. Kita tag sa kalugar, wa ko musugot. Inako, Oo. diri sa... Dito tayo mag-usap sa... Dito. Ako, pasalamat ko because atong presidente nga na, you are a very busy person. And giving me the chance, the time and the chance to talk to you about the problem that I'm having now. So, mabot lang, sa unong pasalamat. Well, ako, I will not say I'm sorry because the reason why nga ni Aga, you're a suspected drug lord. I will consider your explanation. Yeah, please. But just the same, para mawala na gani Yes. ang bahid, Oo. you better submit again. Kaya ako na kung sa akong watch, lain tong na-investigar ka sa Congress. Wala ko pakialam ato. Mayor lang ko sa Davao. Pero karon man gud presidente na ko, and I declared war Yes. against the Shabu industry. Ang akong target yun, ang mga drug lords o katong dagkong negosyo. Tiwasan ko gina. Mr. President, kung in any way, in my small way or what, if I could be of help, I will really help. You know, ganito yan. Ang rasyonale kasi ng trabaho natin is, we are paid by the people to work 8 hours a day. Bayad tayo. So pag inindyan mo ang tao, wala ka sa opisina mo, kaya ng iba dito, national, local, pareho rin. After lunch break, naana sa mga mall, nagpapasyal-pasyal na. Pag nangyari yan, uli, I will dismiss ka sa... And I would like to ask PAGCOR to prohibit lahat ng taga-gobyerno, pati yung mga asawa, pamilya, not to deny them entrance sa mga casinos. I do not want people, lalo na sa gobyerno, pasok-pasok yan sa... Kung nasa gobyerno ka lang, yan lang, kikitain mo, bakit ka magsugal doon? Lalo na sa ano, I will direct Andrea Domingo to, yung panahon ni Presidente Marcos, barred ang mga gobyerno. At saka kung ang gastos ng tao, huwag kayong sumakay ng eroplano ng mga first class o mabuhay. Hanggang economy lang tayo. So, yan ninyo, magdagdag kayo ng pera doon sa economy, ganun rin. Kalahati ng binayad ninyo, pera ng tao. Saka wala na yung purchases ng luxury cars, yung mga suburban. You do not have that right to spend the people's money ng ganun. Tayo ng gobyerno, naligaya ang ka, pero yung tao nagbayad niyan. Hanggang ngayon, gutom. That is my... I hope that you take note of that and tell the guys there in Manila na yan ang... Mahirap yan. Lalo na taga-gobyerno. Either dito sa police o sa registrar, whatever, civil or yung register of deeds, pabalik-balik yan, walang papel, walang ganon. Basta mag-complain. I have to set up the 8888. Pag na-activate yan,
tawag lang kayo to the Filipino people. Just call that will be based in Malacanang. We will immediately investigate. Yung pinabalik-balik, kinukontak namin yung nag-complain doon sa letters of the editor. I will call the particular employee there, pati yung chief niya, to explain why they should not be dismissed from government service. Istapa yan eh. Hindi yung nako, pero bayaran kita. Oh, sige, magbayad ako sa iyo. Oh, trabahuin mo ito ha, linisan mo itong. Tapos bayaran kita. Oh, yan ang sweldo mo yung araw na yan. Tapos maghagbas ka lang dyan ng ilang metro, alisan mo. At stapa. Actually, technically, kayong mga taga-gobyerno, when you are not there to serve the people, at saka pabalik-balikin ninyo, you're committing stapa. Hindi lang it's not clearly defined, but the act is actually swindling. It's under Article 18 of the Revised Penal Code. Other forms of swindling. You're swindling the people. Bayad ka ng 8 oras tapos nandiyan ka lang 2-3 pasir-pasir. Hindi bali yan sa barangay. Field work yan. You're out sa field work because it is field work na nakalagay dyan sa so they go out of the community. Pero yung di opisina kayo, trabaho kayo. At least sa 6 years kung ako ang mamuno sa gobyerno, sunod kayong lahat. Lahat. Wala na yung pagkatapos ng lunch break, wala, diretso na kung saan-saan pumunta. Pag may nag-report sa akin, kung kapwa mo taga-gobyerno, o yung chief mo, sige labas, sumbong mo sa akin. Yung nagsumbong sa akin, ikaw ang ilagay ko doon, chief. Pati yung chief mo ilagay ko doon. Ang clerk ka, di clerk siya. Be courteous. Alam mo kasi, there is a metamorphosis nga eh. Pag nagpasok sa gobyerno, pag iba na ang utak, para natuloy siyang nakaposisyon, tapos yung tao nagbayad sa kanya. All departments yan. I do not want people from going back and forth. This is the procedure. I-finalize ko pa to because I have no time to meet because everybody is busy. Take over lang namin sa gobyerno eh. So we're kind of really busy. Hanggang sa naman, matapos kami alas 4 o alas 3. Ganito yan. Pag nagpunta sa opisina, magtanong, paano makakuha ng permit or clearance o lisensya or whatever. Bihin mo lang, give him, her, shopping list. Yung requirements, produce mo, gano'n, taxa, medical certificate o birth certificate. Huwag mo pagkatapos, pagbigay mo sa tao, huwag mo nang dagdagan. Kasi pagbalik niya, sabihin naman ninyo, mayroon palang kulang. Kasi may mangwarta eh. So pabalik-balik yung lalo na yung mahirap. Ang Pilipino, sige bayad sa kulukuhan. Ngayon, pagka natapos niya, na-produce niya lahat yan, tanggapin na ninyo, ilabas ninyo ang permit. Ngayon, I will require all na pag may lagbok. Hindi sa yung tao sa gobyerno, ilagay niya, receive the application for meet, ganon. For inspection, meet or whatever sa batuar. Tapos papirmihin mo yung tao, tignan mo yung workload ninyo sa opisina, you make projections. Sige, balik ka dito, ma'am, sir, next week at this hour. Bigyan niyo ng stub. Pagbalik na ibigay niya, i-release ninyo. Kayong nakikinig ngayong buong sambayanan ng Pilipino, if the behavior of the government employee concerned, the office, does not follow that rule, sumbong mo sa akin. Sumbong mo sa akin. And I will take action immediately. Yung mga empleyado na wala dyan, somewhere, then I said, I will work on your dismissal from government. Basta pabalik-balik yun. Yung maghingi ng pera, the slightest whisper na
magsumbong ang tao sa akin na, Mayor, binihingian ako nito. Tapos ka. Maglikay, umiwas ka. Maglikay mo. Binisa. Kasi basta may sumbong sa akin, dito sa Davao, gano'n. Pag magsumbong yan, pinapatawag ko talaga. How busy, however busy I am, I would listen to the... Hindi maganda ang Pilipinas. It's a fractured, no? Walang sumusunod, eh. Tama yung nasa daan, walang traffic. Paano magka-traffic? Nandyan sa gitna. And the excuse is, kasi mahirap lang kami. That is not an excuse to me. Huwag mong damayin ang Republika ng Pilipinas just because mahirap ka. O itong mga bleeding hearts sa human rights. Mahirap. Kaya gusto ninyo, kayo ang, I will create a committee there. Kayo ang magpatakbo sa gobyerno sa anti-crime campaign. Kayo. You work on an appointment date. Mag-usap tayo. Ibigay ko yung problema. Sige. Kayo ang... Mahirap kasi. Madali mag-atake. Mag-yung siya namatay. Masabi namatay dahil mahirap lang. Is that an excuse? Then you want to pull the whole world. Dahil mahirap ka lang. Kalukuhan yan. The world will never stop to turn because you are poor. That is not an excuse to destroy society. Hindi naman ito nakaw. Kita mo, pagka nandyan na yung kati ng katawan mo sa Siabo, mag-hold up ka. Magnakaw ka. Patayin mo pa. Pag nabangag ka, patayin mo tatay mo, mag-rape ka ng ano. Human rights, yung mga yan, sabi nga ng forensic experts, kuyos, o the best Tagalog. Diba kuyos sa Tagalog, yung lumiit na. So how can we solve the problem? We do not have the maraming problema sa gobyerno. I have to build regional itong drug rehabilitation. I would need time. But the law and order cannot wait. Intindihan ninyo, kaupo lang namin, there is crime on the streets. People are getting raped, robbed, pati mga nanay, tatay, patayin. I cannot wait na sabihin mo na magkapera tayo. The best thing to do is for the barangay, and I will charge also the barangay captains who do not do anything about it. Kung wala kayong magawa, the report to you, hanapan mo ng activity. Palaruin mo ng basketball, pakainin mo sa pera ng gobyerno. At itong lakbay aral, na sige kayo pasyal kung anong probinsya, that will stop. I will not allow it anymore. Just wasting the money of the people on the guise of education. No, magpunta. Tanang Maynila, may isa pa dito sa Davao, maglakbay aral sa Hong Kong. Ay gusto ko ipakain yung papel sa akin. The goal to... Mahirap yan. Wala, itong panahon na ito talagang hirap ang taga-gobyerno. BIR, stop it. Customs, well, nandyan si Paildon. He should stop it. Yung hingi sa tao, lisensya, magsabi, magkano ba magkuha ng lisensya? 300 or magdala ka ng 500 kasi hindi lalabas yan kung hindi ka magbayad. Kaya diyon sa journal, tignan. I will require na may journal. Tanggap ninyo, wag sa computer. Magbili kayo local governments ng computer. At saka, ang doing ng Pilipinas, the mayors are not doing anything.
there's trash and garbage around, and yet we have to wait for the plastics to go inside the drainage. So that every time there's a downpour, excessive rain, water, nagkaklagaw. Diba, wala yung, mayroon kayong mga mayors discretionary funds. Governors may discretionary funds kayo. I will look into it. I will create a special team. I will review pati yung intelligence fund ninyo. Yan ang pinaka madali pasok sa bulsa. Yung mga mayor na hindi performing, you make your city clean and peaceful. Kaya kayo bayad eh. Kaya kayo nasa opisina ninyo kagaganda. Bili-bili rin yung furniture. Kagaganda ng kotse. Ang iba, mga Land Cruiser, Suburban. Hindi na kayo nahiya. Nabasa ko sa crawler na tuloy yung sweldo ng military pati police. I said, I have to, baka hindi nila nakuha. The stability of government greatly depends on the law enforcement and the security forces. Pag wala yan, but I cannot run a country with a corrupt police and a corrupt military. Ngayon, as it is, as the situation evolves now, wala man ang military. It's all in the police. So, kayong mga police na nandyan sa droga, you make a choice. Resign and do not wait for my action. Kikiusap ako sa inyo. Saka kayong mga pulis, pati military, alam ko maliit ang sweldo ninyo. Kung may mga ganong sakit, God forbid, asawa mo mag-cancer, ganon, huwag kang magbenta ng siya. Pumunta ka sa akin. Sabihin mo sa superior mo, down the line. Sabi, sir, pakisabi lang kay mayor na asawa ko nasa ka. I will look for the money. Alam ko na mahirap talaga. That's why hindi naintindihan ng tao. I'm not trying to attribute anything at anybody. Hindi ninyo naintindihan. I said, I repeat, that I cannot govern with a corrupt military and a corrupt police. Walang mangyari sa atin dito. That's why, baski na maliit lang, dublado yung sweldo. Unahin ko because the stability ng ating republic greatly depends how the security forces, ang military, and the police would make it. Hindi man tayo babaliktad yung si custom, magsigilag pangrakot, ang biyaya. Pero pag ang military pat police nagkaganon, baliktad tayo. Sila yung may armas eh. So, intindihan natin ang situation nila. I'm not asking them to, but I know how hard it is. Kasi I've been about 30 years ako dito, including congressman and president. Tama yung mga polis. Yung naniniwala, punta ng mama sa pano, di patay. Walang explanation ngayon kung bakit walang reinforcement, walang tulong. Maghinakit ako kasi I said 30 years ako na so they run to me always sa akin ang problema nila. Kaya sabi ko, kung may problema kayo ng malaki at hindi talaga kaya ng bulsa, huwag kayo magbinta ng sabo. Punta kayo sa akin. Hanap ako ng pera. Mr. President, thank you very much for giving me the time and opportunity to clear myself. Okay, so you are not the Peter Lim. But I said, my suggestion is good. You go to the BI, Yes. or you might want to pass the office of Secretary Calida, or sa Soldier, or ito si, si Vit Aguirre. Yeah, the Sa NBI, Justice.
what agency could do the investigation. Nandyan. Yeah. Ang NBI Yeah. now will Okay. alert. Yes. Okay. So I could clear up everything because my family is really in a deep problem now in Cebu. We want to We help are- you. Yeah, we are getting all the threat. Help us clear you. Yes. Tulungan mo Yeah, kami to please. clear you. It's not, Yes, we are not here to pin down innocent Yes, citizens. yes. I'm very glad to hear that, Mr. President. Huwag ka maniwala na. Ang innocent ba? Innocent should be Pero cleared. ang drug lord talaga, magalit ako, mainit ako. Pero yung nandyan, hindi ko trabaho yan. If saying anyway, I will help Good. in all my ways I can, Salamat. Mr. President. Yeah. Said, I'm sorry, I cannot shake your hand. Yes, I understand. Because if I'm not cleared, I don't dare put out my hands to you also. Because our nation is very lucky to have you. Because without you, I don't know. You're the only president who could save our nation. Thank you. Yes. You really mean business. And too many victims already in our country. Sige po.